Hello? Okay. Narinig ba ako dyan sa likod? Malakas ba yung boses ni teacher? Ayan. Okay, sige. So, bago tayo magsimula, hinihiling ko ang lahat na magsitayo para sa ating panalangin ngayong umaga. Sige. Pangungunahan sa atin ni... Yes. Pangungunahan sa atin ni Pedro. Sige, manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Bago kayo umupo, parang may nakikita akong mga basura dyan sa ilalim ng upuan ninyo. Ayan. At saka hindi masyadong arrange yung upuan ninyo. Nabigyan ko kayo ng 5 segundo para ayusin iyan. Okay ba? Sige. Ayan. Okay na? Set? Ready? Okay. Mari nang mag-upo ang mari na kayong umupo. Ayan. Mga magaganda at mga gwapo ko mga estudyante. Magandang araw mga bata. Nakasan? Kumain na ba kayo? Hindi pa. Magandang araw mga bata. Okay, magandang araw din. Okay, bago ako pupunta sa ating, bago ako dumako sa ating alituntunin, papakilala muna ako sa inyo. So, ako sino nakakilala sa akin? Okay. Ako po si Teacher Rose. Ang full name ko po ay Teacher Rosemary Dafal. Para mas short siya, pwede niyo akong tawagin Teacher Rose or Binibining Rose. Okay. Teacher niyo sa Araling Panlipunan. Meron pala akong nakalimutan. I-check muna natin ang ating attendance. Okay? Sige, sabihin niyo muna sa akin kung sino ang absent ngayon. Wala. Okay, magaling. Magaling kasi walang nag-absent sa inyo. Maganda iyan. Okay, magiging masaya ang ating aralin ngayong umaga kasi halos kayong lahat ay nandito. Sige. Dumako tayo sa ating alituntunin. Tinatawag nilang rules. Rules sa loob ng silid-aralan. Okay, unang alituntunin natin, ito. Itaas ang kamay kapag may gustong itanong. Itaas din ang kanang kamay kapag may gustong gustong sabihin kay teacher or gusto mo mag-CR, pupunta sa comfort room, or gusto mo magsagot sa aking itatanong. Pangalawa, huwag mag-ingay kapag ang guro ay nagsasalita dito sa harapan. Naintindihan ba? Ulitin ko, huwag mag-ingay kapag merong nagsasalita. It's either ako or yung kaklase ninyo na sasagot ang magsasalita. Clarex ba? Okay, maganda. Sige. Pangatlo, ito, respect. Okay, kailangan natin ito sa ating silid-aralan, ang respeto. Ayan. So, kailangan ninyong respetuhin ang inyong kaklase. Kailangan nyo rin akong respetuhin bilang inyong guro para goods tayo. Okay? Sige. So, ngayon, handa na ba kayong gumalaw-galaw? Talaga? Okay, para mabuhayan kayo ngayong umagang ito, maggalaw-galaw muna tayo. Sinong familiar sa kantang Pamela, buwan, ikalaw ang katawan? Okay, wag na natin gamitin yung music, ha? Kantahin na lang natin para mas exciting. Okay, 5, 6, 7, go! Pamelawan, igalaw ang katawan. Okay. Sige daw. Pamelawan, go! Pamelawan, igalaw ang katawan. Pamela 2. Pamela 2, kumimbot ng ganito. Ayan. Pamela 3.
Ayan, ganyan. Pamela 4, then yung ganyan. Okay, magaling. Okay, sige. Nabuhayan ba lahat? Okay, magaling kasi nabuhayan ang lahat sa ating energizer ngayong umaga ito. Sige po, okay. Oh, bakit parang maingay na dyan sa likod? Kakagalaw-galaw nyo lang, maingay na kayo dyan, ha? Sige, may stick ako dito, oh. Kita nyo ito? Sige, mag-ingay kayo dyan sa likod. Huwag yung subukan si teacher, ha? Sige. Balik-aral tayo ngayon. Balik-aralin. Okay, balik-aral, balik-aralin. Sige. Sa ating natalakay kahapon, anong inyong natutunan? Or inyong naalala? Okay, sige. Sino gustong sumagot sa aking tanong? Yes, Camille. Okay, dyan sa likod, si Camille. Sa ating natalakay kahapon, ano ang iyong natutunan? Okay, magaling. Palakpakan si Camille. Okay, palakpak para kay Camille. Okay, sige. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, 5 palakpak. Ready, go. Okay, maraming salamat Camille. So, sabi ni Camille daw ang kanyang natutunan base sa ating takdang aralin kahapon. Base sa ating natalakay kahapon, sabi niya, natungkol daw ito sa pananakop ng Espanyol at karanasan ng mga ninuno natin sa kamay ng mga Espanyol. At ang kanyang natutunan daw na pahalagahan natin ang ipaglaban ng ating mga ninuno. Kasi hindi natin nakamit ang kalayaan kung hindi dahil sa kanila. Okay, malakas ba yung boses ko? Okay, hindi. Sige, adjust pa ni teacher para mas lalong malakas talaga. Okay, pagpasensyahan niyo na si teacher. Ngayon, dadako tayo sa inyong unang gagawin. Okay, handa na ba kayo? Meron akong marker dito. Marker. Sinong gusto magbasa ng ating panuto? Okay, sige, Peter. Okay, thank you, Peter. Sabi dito daw, magsusulat kayo ng inyong gustong gawin para sa ikaunlad ng ating bansa. Sige, mag-isip kayo. Bigyan mo kayo ng 5 segundo para mag-isip. Ano ba ang gusto mong gawin para sa ikaunlad ng bansa? Ano ba ang gusto mong gawin in the near future para mas lalong maging maganda ang takbo ng ating bansa or mas lalong maganda ang ating ekonomiya dito sa bansa? Halimbawa na lang, ikaw ay mag-aaral ng mabuti para makatulong sa ating bansa. Okay, meron na ba? Sige, pangungunahan ni Aliyah. Okay, Aliyah. Dito sa sulat ha. Ito, nakita niyo itong malaking paper dito. So, dito niyo isusulat ang inyong gustong gawin para sa ikaunlad ng ating bansa. Okay, sige, Aliyah. Okay, maraming salamat, Aliyah. How about yung iba dyan sa likod? Sige. Si John Paul. Sige, John Paul. Kayo, ito marker. Okay, maraming salamat. Babasahin natin yan mamaya, ha? Si Andrew. Andrew. Okay, ang pinakatahimik sa klase si Andrew. Ayan. Andrew, anong gusto mong isulat para sa ating bansa? Anong gusto mo para sa iyong kinabukasan para sa kaunlad ng ating bansa? Sige. Okay. Sige, meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa. Oh, mukhang wala na nga. Sige. Okay. Palakpak, 2 palakpak at 2 padyak para sa nakasagot ng ating unang gawain. Ready? 1, 2, 1, 2. Okay, magaling. Okay, basahin natin ang kanilang naisulat dito sa ating malaking papel. Okay, sabi dito daw, ang gusto niyang gawin para sa kaunlad ng bansa is
mag-aaral daw siya bilang teachers. Gusto niya daw makapagtapos bilang guro para sa ikaunlad ng ating bansa. Magaling. Okay, ito pa, environmentally, sabi niya daw, tutulong daw siya sa paglinis ng, sa paglinis daw ng kalat sa ating paligid. Isa iyong magandang halimbawa na dapat gawin nating mga tao dito sa Pilipinas na magtulong-tulungan tayo para sa kabutihan ng ating kalikasan. Okay, sabi din dito daw, okay, gusto niya maging businessman. Ayun, businessman, wow. Isa yung halimbawa ng isang halimbawa na gusto mo talagang mas makatulong ka pa sa ating bansa. Pagiging businessman. Okay. Lahat ng mga sagot nyo ay tama. Walang maling sagot. It's either you answered here or not. Kung nahiya lang kayo, it's okay. Okay? Hindi ko kayo mapipilit. No? So, at least, na-express ninyo kung ano yung inyong gustong gawin para sa ikaunlad ng ating bansa. Okay, ngayon, meron akong inihandang mga litrato. Okay, ang mga litratong iyon ay nagpapakita ng malalaman natin yan mamaya. Okay, handa na ba kayo? So, ang gagawin ninyo is hulaan nyo lang. Hulaan nyo lang kung anong naipakita sa litrato at i-explain nyo kung ano bang ginagawa nila doon sa mismong litrato. Okay, sige. Unang litrato. Tungkol saan ang litratong iyan? Magaling. Tama. Okay. Agad-agad. So, si tatay ay naglilinis sa kapaligiran. Ayan, nakikita niyo yung kasama niya. Ayan, naglilinis sila sa kapaligiran. Pangalawa. Magaling. Okay. Pagtanim ng punong kahoy. Magaling. Magaling. Bakit mahalaga magtanim tayo ng punong kahoy? Matalino, tama. Okay, kailangan natin magtanim ng punong kahoy para sa ating kalikasan. Para maging green din ang ating kalikasan. Para, kasi yung puno is nagpuproduce yan ng oxygen. Okay, para hindi polluted ang ating kalikasan. Next. Ayan. Tama kayo, pagmamano at pagsasabi ng po at opo. Tungkol saan ito? Okay, magaling. Tungkol sa pagiging magalang sa nakakatanda sa iyo. Okay. Panghuli, ito. Na-explain ko na ito kanina tungkol sa respect. Okay, dapat bang piliin kung sino ang nire-respeto? Tama, Janela. Hindi. Okay, hindi kailangan piliin kung sino ang re-respetuhin mo pa. Matanda man yan or mga bata or mas bata sa inyo, kailangan nyo rin sila respetuhin. Kasi kung respetuhin nyo yung iba, respetuhin nyo kayo. Okay, Clarix ba? Mayroon ba kayong karagdagan sa ating explanation? Okay, kung wala, dumako tayo sa ating susunod na gagawin. Okay, unang katanungan. Ano ang inyong naobserbahan sa ano ang inyong naobserbahan sa bawat litrato? Up, hops, oops, hops. Huwag mong subukan. Okay, sige. Since ikaw ang maingay, ikaw ang sasagot sa akin. Sige, Lito. Ano ang iyong naobserbahan sa bawat litrato? Tahimik class, tahimik. Pakinggan natin si Lito. Tama, magaling. So, ang sagot ni Lito ay akma sa aking tanong. So, sabi niya, naobserbahan niya sa bawat litrato ay mga halimbawa na dapat gawin natin mga tao para sa ikaunlad ng ating bansa. Okay, magaling.
Panghuling tanong, ito. Sa inyong palagay, bakit kaya mahalaga ang pahiwatig ng bawat litrato? Mag-isip kayo. Pag-isipan ninyo, sa aking palagay, bakit kaya mahalaga? Bakit kaya mahalaga yung nagkikita ko sa inyo na may nagtatanim, merong, ano yun? Yes, tama. Merong naglilinis ng kapaligiran, merong nagmamano, pagiging magalang, at yung pinakalasing respeto. Bakit kaya mahalaga ang pahiwatig ng ito? Okay. Sige. Si OG. Yan, si OG. Pakinggan natin si OG. Okay, magaling. Palakpak. Palakpak sa lahat ng mga nakasagot. Okay. 2 palakpak at 1 padyak. Ready, go. 1, 2, 1, 2. Okay, magaling. Ngayon, ito na. Papangkating ko kayo. So, kailangan nyong mag-work sa inyong grupo. Sige. Handa na ba kayo? O, bakit parang hindi kayo handa? Sige, magsitayo ang lahat. Diyan sa likod. Baka gusto nyo kayong mag-lead dito. Sige, magsitayo ang lahat. Meron tayong gagawin. Okay. Ready? Shake, shake, shake. Shake to the right and shake to the left. Okay, ready, go. Shake, shake, shake. Shake to the right and shake to the left. Okay. Nabuhayan ba? Sige nga. 2 palakpak, 2 padyak. Okay, sige. Maaari na magsiupo. Okay, pakinggan ako ha. Ito ang ating panuto sa pagpapangkat ko sa inyo. Ngayon, pipili kayo ng isang topiko. So, magpapakita ako ng mga litrato mamaya. Kung anong klaseng topiko ba yun? Okay. Pipili kayo ng isang topiko at iulat niyo ito sa harap. It's either dalawa. It's either 2 or 3 or lahat kayo mag-uulat dito sa harapan. Okay. Pagkatapos niyan, isi-score natin yan kasi meron akong inihandang rubric dito. Okay. Ito ang group 1. Dito ang group 2. Diyan ang group 3 at saka diyan ang group 4. Okay. Hindi ito siya biro ha. Baka kasi kapag biro ito, may mga row dyan na matatalino or sobrang active. Then, ibang row hindi. Okay. Imimix ko kayo. Okay. Magsisimula sa iyo. Mag-count kayo 1 to 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, tandaan ang inyong numero ha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, sige. Punta kayo sa inyong upuan. Excuse me. Punta kayo sa inyong upuan. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Mata dito kay teacher. Mata dito sa akin. Mata dito sa akin. Okay. Ito yung ating rubric. Nilalaman daw ay 10 puntos. Ang kagalingan ninyo sa pag-uulat ay 10 puntos. Ang kooperasyon din ng inyong grupo ay 10 puntos. Ang kabuuan ay tama, 30 puntos. Okay. Ngayon, kukunin nyo ang pangalan ng inyong grupo at isulat ito sa 1/4 and ibigay sa akin. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para maghanda. Clarex ba? Sige. 5 minuto. You may start now. Meron pa pala. Yung topiko ninyong dapat na piliin. Ito. Una, ang pagtangkilik sa produkto ng ating bansa or ng ating komunidad. Pangalawa, ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Pangatlo, ang pangalaga ng kalikasan. At pang-apat ay pagpapalaga sa edukasyon. Okay. Ganito na lang para fair sa inyo. Bubunot na lang kayo, ha? Okay. Representative each group. Hali kayo dito. Okay. Bunot.
Dahan-dahan lang ha, baka mahulog yung number. Okay. Goods. Ayan. So, ang group 1 daw, ang kanilang nakuha ay pagpapahalaga sa edukasyon. Ang group 2 ay pangangalaga ng kalikasan. Ang group 3 is pagtangkilik sa sariling, ano yun? Sa sariling produkto sa bansa o sa komunidad. At ang group 4 ay, ano yun? Pagiging magalang sa kapwa-tao. Okay, you may start now. Okay, goods. Ngayon, mag-uulat kayo. Sige, pakinggan natin ang mga nag-uulat. Ayan, magaling. Okay, so halos lahat ay merong mga idea tungkol sa kanilang topiko. Okay, magaling din ang group 1. So, ito ang inyong score. Ito ang inyong score. Group 1. Group 1, nakakuha sila ng 18, ay hindi pala 18, 28 points. Nakakuha kayo ng 28 points. So, ang group 2 ay nakakuha ng 26 points. Ang group 3 nakakuha ng 30 points. Wow! Kasi magaling ang group 3 eh. Akma din sa kanilang topiko yung kanilang ginagawa. Ang group 4 ay nakakuha ng 28 points. Ayan. Palakpakan ng inyong sarili ng dalawang palakpak at dalawang padyak. 1, 2. 1, 2. Ayan. Magaling. So, ngayon, maaari na ba tayong dumako sa ating topiko ngayong umaga ito? Sa tingin ninyo, ano kaya ang topiko natin ngayong umaga? Meron ba kayong alam tungkol sa ating topiko ngayong umaga? Okay, kung wala, ito po ang ating topiko ngayong umaga. Okay, sino makapagbasa? Yes, Jennifer. Pakibasa po ng ating topiko ngayong umaga. Kay magaling, gawaing may kaugnayan sa kagalingang pansibiko. Eto. Gawaing pansibiko. Ano nga ba itong gawaing pansibiko nito? So, sabi dito, isa daw itong uri ng pagkikipag-ugnayan na nagpapaunlad ng pakiramdam ng pag-aari, responsibilidad at pagkakaisa sa mga mamamayan. Okay, gaya ng naisulat nyo kanina, gaya na nakita ninyong litrato kanina at yung mga topiko na pinapili ko sa inyo sa bawat pangkat, isa po yung halimbawa ng mga gawaing pansibiko. So, yung mga gawaing iyon ay nakakatulong para sa pag-unlad ng ating bansa. Nagpapakita ito ng pakiramdam na pag-aari or pagiging responsibilidad or responsible at pagkakaisa sa mga mamamayan. Pagkakaisa ninyo sa inyong kapwa. Okay. Eto. Mga, sorry class. Ilang halimbawa, sobrang ingay dyan sa likod. Goods ba tayo? Okay. Eyes on me ha. Eyes kay teacher. Your ears, you should be listen. Okay, para may matutunan kayo ngayong araw nito. Sige, sabi dito, okay, lahat tayong magbasa. Ang ilang halimbawa ng gawaing pansibiko ay kinabibilangan ng una, nangongolekta ng pagkain o damit sa mga nangangailangan. Nangongolekta ng damit at pagkain sa mga nangangailangan. Ano kaya ito? Okay, nakikita nyo ba yung mga palabas sa TV Patrol or kung ano pa mga news dyan, yung kapag mayroong nasalanta ng bagyo or kapag mayroong mga mahirap, merong mga organisasyon or grupo ng mga kabataan or grupo ng mga tao na tumutulong para magbigay ng pagkain or mga kailangan ng mga taong iyon.
So, yun yung isang halimbawa ng gawaing pansibiko. Pangalawa, pag-aayos ng araw ng paglilinis ng kapitbahayan. Okay, sabi dito daw, kung nakikita mo ang kapitbahay mo na naglilinis sa kanyang kapaligiran, manonood ka lang ba? Siyempre hindi. Sasama ka rin sa paglilinis. Kung nililinis nila ang kanilang kapaligiran, linisin mo rin yung iyo. Okay, para mas maganda ang tignan at walang masyadong basura sa inyong bahay. Okay. Eto, pataas ng kamalayan para sa isang layunin na gusto mo. Next. Eto, tumatakbo para sa pampublikong opisina. Ayan. So, syempre, kapag ikaw ay nakapagtapos na at merong kaalaman tungkol sa mga nangyayari dito sa paligid natin at kung anong sa tingin mo mga solusyon, tatakbo ka para sa publikong opisina. Ayan. Pagtulong, okay, na-explain na natin yan kanina. Paggawa. Okay. Paggawa ng mabuti sa kapwa at iba pa. Okay. Sige nga. Sorry, class. Sige nga. Okay. Bigyan niyo ako ng halimbawa ng paggawa ng mabuti sa yung kapwa. Tama. Pagbibigay ng tubig. Oh. Bakit mo nasabi na pagbibigay ng tubig? Very good. Kasi nabigay ka ng tubig sa iyong kapwa estudyante. Ano pa? Pagmamanog ko at paggamit ng ko at opo. Magaling. So, yan yung mga halimbawa ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. At marami pa yung ibang mga gawaing pansibiko. Okay. Sabi dito, maaari ka bang magbigay ng mga iba't ibang halimbawa? Sinong makapagbigay? Wala. Pero naintindihan nyo ba talaga ang ating topiko ngayong umaga ito? Kung naintindihan nyo ang ating topiko ngayong umagang ito, magkakaroon tayo ng ating quiz, of course. Sabi nyo, naintindihan nyo. So, ngayon, magkakaroon tayo ng quiz. Okay, merong inahanda dito si teacher na na-print na talaga na quiz. So, hindi nyo na kailangang mag-provide ng paper, kundi mag-provide lang kayo ng inyong lapis. Okay, so ang quiz na po ito is meron na pong panuto na nakalagay dyan. So, get one and pass. Ayan. Wag dalawa. Dapat iisa lang. Okay. Kasagutin mo yung dalawang papel. Hindi pwede yun. Sige. Okay, bigyan ko kayo ng 5 minuto para magsagot. Jasper, ba't hindi ka kumuha? Kunin mo yung isa. Ano magiging score mo mamaya kapag hindi ka kukuha? Ha? Okay, sige. 5 minuto. You may start now. Okay, tapos na ba? Sige nga, tingnan ko nga. Okay, mukhang tapos na nga. So, ang gagawin ninyo ay ipapasa ito sa unahan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Magaling. So, ang sa unahan, ipasa dito sa pinakagitna. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, i-check ko ito, ha? I-check ko ito. So, malalaman ninyo bukas kung ilan ang inyong score. Ayan. So, ngayon, meron ba kayong mga tanong? Wala. Okay. Ngayon, ako magtatanong sa inyo. Tanong ko ngayon, kung nakuha ba natin or nagawa ba natin yung ating layunin? Kasi meron akong inihandang layunin dito. Sabi dito, pagkatapos ng arena, ang mga mag-aaral ay inaasahan. Okay. Una,
Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng gawaing may kaugnayan sa kagalingang pansibiko. Okay. Nagbibigay ba kayo ng halimbawa ng mga gawaing pansibiko kanina? Okay, tama. So, na-reach natin ang unang objective or unang layunin. Pangalawa, na ipaliliwanag ang kabutihang dulot ng gawaing pansibiko sa isang bansa sa pamamagitan ng pag-uulat. Nag-ulat ba kayo kanina tungkol sa... Yan. Okay, very good. So, na-reach nga natin yung pangalawa. Pangatlo naman, na isa pupuso ang mga gawaing may kaugnayan sa kagalingan sa pansibiko sa pag-unlad ng ating bansa. Okay. Naisa po puso ba ninyo? Na-reflect niyo ba sa sarili niyo kung anong dapat ninyong gawin bilang isang mamayan or bilang isang Pilipino? Magaling. Okay. Maaari nyo yang may apply sa inyong buhay. Okay. In the near future, maalala nyo na ang pagiging mabuti or pag-iisip para sa kapakanan ng bansa. Sabi nga ni Richard, sabi nga ni Jose Rizal, sabi niya, youth is the hope of nation. So, ang mga kabataan ang pag-asa ng magaling, ang pag-asa ng bayan. Okay, yun lamang. Bago yan, syempre meron kayong takdang aralin. Okay, ang takdang aralin niyo is magtanong sa bawat miyembro ng pamilya tungkol sa kanilang gawaing may kaugnayan sa kagalingan pansibiko. Okay, magtanong kayo ha sa miyembro ng inyong pamilya kung ano ang kanilang gawaing may kaugnayan sa kagalingan pansibiko. Isulat lang yan sa 1/2 sheet of paper. Okay. So, meron ba katanungan? Klaro lahat. Sige nga. Isang malaking smile naman siya. Okay. So, kung ganon, dito na po tatapos ang ating aralin at maraming salamat. Once again, I am your Teacher Rose. Ay, magkikita pa tayo tomorrow. Sige, ika-close. Hinihiling ko si Peter na mag-closing prayer. Sige, mag-pray tayo. Amen. Paalam mga bata. Okay. Thank you.